Isa pang dating miyembro ng KOJC ang nagkwento naman sa ito matinding rin, torture putang na ina. pinagdaanan niya. Sabi ni Joe Ito yung nakakatawa, matinding torture na dinagdaanan daw niya. Pagka ano daw, dahil daw nagjowa siya sa labas, dahil daw nagdota siya, yung sili daw, nilalagay sa mata niya. Putang ina mo, ba't hindi ka pabulag? Gago, pag nilagay mo yung sili sa mata mo, mabubulag ka. Tarantado ka ba? Nagsasabi nitong mokong na to. Olimba, inutusan silang iuntog ang sariling ulo. Tangina dyan. Ikaw ba gago ka? Tangina. Para maubos ang kasalanan mo, iumpog mo yung sarili mo hanggang dumugo ang ulo mo. Pungin ang ina mo. Ako gago ko. Ganun ako kagago. 1, 2, 3. Putang ina, may uumpog ko yung ulo ko. Gago. Sabihin ko, putang ina, umpog ko ulo ko. Pakyo ka, alis na ako dito. Suntukan tayo, ano. Tangina, aalis ka. Lalaki ka eh. Gunggong ka ba? Puta, iuumpog mo yung ulo mo hanggang magdugo. Yun, yun ang ano, para mawala kasalanan mo. Tayo na, susuntok mo na yung kamay mo sa dingding hanggang magdugo. Gago ka ba? Isang beses mo isuntok, sakit na. Putang inan to, loko-loko ang hayop talaga naman. No? Tayo na, daming baliw talaga sa Pilipinas. Sa totoo lang. Ulo at suntukin ang pader hanggang magdugo ang kanilang kamay. Pinilit din silang maglagay. Putang ina, kita mo yung umpog mo yung puta, wala kang ang peklat sa ulo, tarantado ka. Tangina mo, sinungaling kang hayop ka. Buti na lang wala ka na sa KOJC. Bawal ang sinungaling doon. Dinikdik na sili sa mata, bibig at ari. Mata, dinikdik na sili, lagay mo sa mata mo. Putang ina yan. Sasabihin ko, tangina, hindi pa ba enough yung pag inuntog ko yung ulo ko sa dingding? Puta kayo, lalagyan niyo pa ako ng sili. Wag na, uy. Tarantado, walang tatagal niyan. Putang ina, mantakin mo, ito pang nakakatawa. Ito nakakatawa. Usually, kapag tinotorture ka, yung ulo mo inuumpog, bug, bug, ganun. Puta, ito hindi. Siya yung kusa nag-uumpog ng ulo niya. Ito pa na isang nakakatawa. Usually, kapag ka tinotorture ka, puta na, yung sili, igaganon nila sa mata mo. Hindi ikaw. Kasi kung ako yon, mahap dito, puta, ilalagay ko ba sa mata mo yon? Ulul. Tayo na mo, hindi ka naman Hapon. Kumbaga yung mga Hapon, di ba, pagka yung mga Yakuza at nagkaroon sila ng pagkakasala, pinuputol nila yung daliri nila, di ba? Putangin na, kung Hapon ka, hindi ka naman mukhang Hapon eh. Mukha kang magbobote. Puta, malabo yung sinasabi mo. Sili, ako mismo, maglalagay sa mata ko. Tangin na, magkakagulo tayo kahit gaano ako ka-faithful. Puta, magkakagulo tayo. Imposible yan. Inutos daw ito sa kanila ni Kibuloy. Pinarusahan daw si Olimba dahil lang sa panonood ng sine at panliligaw sa babaeng hindi miyembro ng KOJC. Ayun. Malamang sa malamang, talagang tiniwalag ito or pinarusahan ito dahil doon. Kaya lang ino-A niya yung yung disciplinary action. Lahat naman tayo may disciplinary action. Putang ina, nanay ko, lintik mag-disciplinary action eh. Gugulping ka ng nanay ko, putang ina, pagka meron kang kalokohan ginawa. Malamang sa malamang, yun talaga kasalanan niya. Jumawa siya sa labas, imbis na magbenta ng biskotso, putay, nanood siya ng sine, baka worse, yung pinagbenta niya ng biskotso, pinanood pa niya ng sine ng jowa niya. Yun ang pinakamasakit, di ba? So, ang punto rito, putang ina, loko-loko ito. Alam mong loko-loko. Tingnan mo pa yung ibang statement. Sabi ng kasamahan ko sa isa doon, hindi na pala langit to, impyerno na pala to. Diba? That's all bullshit, no? Ato si Olimba na hindi nila naintindihan kung bakit ganun kalala ang parusa sa kanila. Ginit naman ni Kibuloy sa isang ambush interview, trial by publicity ang nangyari sa kanya ngayon. This committee is not the committee to decide whether I am guilty or not. It should be the court of law. Hindi committing fair ito. Diba? Sabi ko nga sa'yo, that same person ang nagsabi na pinarusahan daw sila. Mantakin mo, habang inuumpog niya yung ulo niya at nilalagyan niya sili yung mukha niya at yung ethics niya, pagkatapos nun, pupunta pa sila sa Makati para mag-construction dito sa SMNI kung saan kami nagbo-broadcast. Kung saan sila daw ay binabantayan ng mga armadong lalaki na mga Task Force Davao na may mga mahabang baril. Sabi ko nga, putya ina, kailan pa kami may kontrata sa SMNI? 6 na buwan na kami sa SMNI. 6 o 7 buwan na yata kami sa SMNI. Wala pa kami nakita talaga dyan na may baril. Yung nakikita namin dyan are
the same people, same person, every time that we go there, day, night, sila lang yung nakikita namin dyan na nagbabantay sa gate. At ang trabaho nila, buksan yung gate, isara yung gate, at i-welcome kayo. Kung may appointment kayo, mag-stay kayo dyan, tatawag sila. Kung may appointment kayo, papatuloyin kayo. Simple as that. Wala tayong nakikita dyan na may mahabang baril o merong Armalite, lalong-lalo na yung naka-task force Davao. So, hindi nito alam yung pinagsasasabi niya na kailangan niyang magsinungaling talaga at siguro ang tinask sa kanya, kailangan niyang tawag din i-connecta sa mga Duterte itong mga issues at mga pangyayari na ito. Walang inuurungan, pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan. Handang ituwid mga baliko, kasagutan sa tanong matino. Banateros ay hindi hihinto, sa tungkulin di mabibigo. Yan ang Banateros, walang inuurungan, pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan, pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Positibo ang usapan, negatibo babanatan. Handang gawin mga tungkulin para sa ikauunlad ng bayan. Mga mali ay itatama para imulat mga kapwa. Sa bulok na sistema, ang Banateros ay handang makipagera. Yan ang Banateros, walang inuurungan, pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga.